Okay, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo kung may pagagawa kayo, sapagkat ako'y 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan, at bago ako bumati sa inyong lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni nagpakilalang adventurers. Okay, sabi niya, magandang umaga po idol. Tanong po ako sa inyo, yung caliber 45 po, pag ipinutok ayaw umabot sa firing pin ang gatilyo. Ano po ba ang problema nun? Okay, I'm sure yun ay pag kinalabit mo ay nakahapkak. Pag pumalo yung hammer, nagganyan ng kaya hindi umaabot, nakahapkak siya. So yan ang ating sasagutin ngayon, at bago natin sagutin yan ay gusto ko lang munang bumati sa inyong lahat sa ating 32,500 plus na mga subscribers, at sa inyong lahat sa patuloy na panunod ninyo ang aking video. Ang akin lamang kahilingan ay huwag ninyong skip ang mga ads, sapagkat ako isang charity vlogger na hindi ko ginagamit yung ating mga beneficiaries para kumita sa YouTube. Manapay ang ginagamit ko yung aking maliit na kaalaman, at yung kinikita natin dito sa YouTube ay tinutulong ko sa 6 na estudyante na ang mga magulang ay single parent. Ayan, at magpapasalamat lang ako sa mga tumulong sa atin, kay Alfredo Isidro. Hindi ako nagsasawang magpasalamat, at sa nagpakilalang Ordo Sipay ng Las Piñas, at kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito, na siya ay nag-abot sa akin ng personal niyang inabot ang kanyang tulong, at yan ay gagamitin natin sa susunod na pasukan, pambili ng mga school supplies, mga sapatos at school bags. Ayan, at shout out kay Alfredo na nagpadala naman sa ating GCash. Yan ang GCash number ng aking anak, ang aking tesorera. At doon sa nagbigay na hindi nagpakilala, please mag-message ka sa akin, dahil gusto ko magpasalamat sa iyo. Sa bawat vlog ko ay pasasalamatan ko kayo, sapagkat malaking bagay ang inyong pagtulong. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang tinitingnan po natin ay yung pagtulong. Ang 100 po ay isang araw na baon ng isang estudyante. Okay, yan, at maraming salamat sa inyo lahat. Ngayon, Mr. Adventurer, sana ikaw ay nanonood ngayon. So, yan ay pag kinalabit. Okay, checkin muna natin ang chamber. Walang magazine, checkin muna natin. Yan, at walang bala. Pag yan ay kinalabit, ay sa halip na ganyan, nakalapat, ay nakahapkak. So, natural, hindi abot ang hammer o ang gatilyo sa firing pin, kasi nakahapkak eh. Ano po ang dahilan? Yan. Ang dahilan po niyan ay yung mga may adjustment ng travel ng trigger. Okay? Sinusubrahan ninyo. Nasubrahan ang travel ito. Nasubrahan ito. Inaalis kasi ito eh. Yan. Ang nangyayari, hindi kasi yung kanyang sear ay nakaganyan. Ang nangyayari ay hindi umatras ng malayo. Ang nangyayari niyan ay kunting atras lang, sasabit yung kanyang hapkak. Sasabit yung hapkak niya. So, pag kinalabit kasi yan, pag kinalabit yan ay lalayo yan. Eh kung konting-konti lang ang layo niyan, maabot niya yung hapkak niya. Hindi nakalayo eh. Abutin niya yung hapkak. Kasi nga ito kasi yung nagtutulak sa sir eh. Kunti lang ang inatras niya. So yung sir niya ay kumbaga dumaplis lang, umislide ng konti,
dapat kasi lumayo siya yung sir. Lalayo yan kung ito ay medyo mahaba ang travel. Ay kung inalsa ninyo ng travel yan, ay yung sir niya na hindi makakalayo, gaganon lang ng konti yon. So matatanggal siya. Yung mas mahaba kasi yung ano niyan mas mahaba yung ngipin ng kanyang hapkak So aabutin niya yung hapkak niya. Hindi na siya, ayaw na niyan lumayo kasi nga hanggang doon lang yung kasi nga itinutulak yan ng itinutulak yan ng, ang nagpapalapit naman diyan ay yung kanyang lip spring. Itutulak niya dito sa likod, ganyan. Ngayon itutulak naman dito ng itutulak naman dito sa likod ng ng nitong trigger kasi may may magazine ring. Nakakonekta ito sa magazine ring. Itutulak ito ng konti. Konti lang, gumanon lang ng konti. So, kakalas yung yung pulka kakalas. Ay kasunod niya yung hapkak. Mas malalim kasi yung hapkak niya. So, huli siya ng hapkak. So, napakadali, napakasimple lang. Andi dito lang ang problema nun. So, dapat medyo adjust lang ito, adjust lang. At kung walang adjustment na ganito 'yon, hanapin ninyo kung saan palalimin ninyo ito, ipiting mo ito ng medyo malalim. Palalimin mo ng konti ito. Dapat yan ay medyo ang travel, medyo mahaba ang travel ng konti. Okay? So ayan lang ang problema nun. Napakadali. Kasi ang mangyayari niyan parang ganito sandali Yan ay nakahapkak lang. Yan, ganyan lang yan. Pansinin ninyo ito pansinin ninyo. I-disengage ko. Pagkatapos ay i-release ko. Ayan, nakahapkak lang siya. Hindi siya nakaganon. Okay? Hindi siya nakaganon. Ulitin ko Yan, nakapulkak. Ngayon, i-disengage ko yan. I-disengage ko. Pag na-disengage ko, binitawan ko na to. Ayun. Nahuli yung kanyang hapkak. Ngayon, dapat nakaganon yan. Nahuhuli ng sir ang kanyang hapkak. Gumaganon lang yung nakapulkak siya. Umatras. Ngayon ay andi dito yung pangalawang ngipin ng hapkak. Yun. Kasi hindi ko na binaklas kasi ito. Paulit-ulit ko na itong binabaklas, paulit-ulit ko na pinapakita. Mas maganda, panoorin mo yung mga, dapat pinapanood din ninyo yung lahat kong videos about 1911. Hindi lang para makita ninyo talaga na kung paano ang function. Ipinakita ko na kasi ang function nito sa mga videos ko. Ngayon, hindi ninyo pinapanood. Ang importante kasi sa paggagawa ng baril, alam niyo ang function ng bawat pisa. Bakit nakahapkak, bakit nakapulkak, bakit nakaganon, bakit nagsishape. Para pag may dumating na problema, alam niyo. Hindi kayo magiging gunsmith kung hindi niyo pag-aaralan ang bawat function ng mga parts. Importante yan. Kaya pag may dumating na konting problema, hindi na ninyo alam. Sabi, ba't kaya ganun? Kasi hindi nga ninyo alam ang mga function kamukha ko, alam ko lahat ang mga function. Pag nabasa ko ang tanong ninyo, alam ko na yung ang sira niyan. Kasi nga alam ko ang mga function ng mga parts. Importante pag-aralan ninyo ang function ng lahat ng parts. Lahat. Pag-aaralan ninyo para kayo maging gunsmith. Bago kayo maging gunsmith, pag-aralan ninyo ang basic. Ang basic niyan ay pag-aaralan ninyo ang function ng mga parts. Pag hindi ninyo alam ang function ng mga parts, hindi kayo makakagawa ng baril. Believe me, believe you. Never. Paano ninyo magagawa? Hindi naman ninyo alam ang function. Parang sasakyan.
ayaw huminto, alam ninyong preno ang sira, hindi naman ninyo alam ang pangsyon ng preno. Dapat alam ninyo ang pangsyon ng preno. Mula doon sa pedal, alam niyo yun kung bakit hanggang doon sa disc brake. Hanggang doon sa gulong. Alam niyo yun. So, alam na ng ano yun. Parang mga doktor yan. Pagdating sa utak, alam ng mga doktor yan kung bakit sumasakit ang ulo ninyo. Ganun lang yan. So, napakasimple. Napakasimple naman ito, kaya hindi na natin habaan. Sana may natutunan kayo dito sa katanungan ito ni Adventurers. At shout out kay Jubert Joko. Si Jubert Joko ay yung kababayan ko, taga Oriental Mindoro. Ang bayan niya ay Bungabong. Ako naman ay Pinamalayan. Yan. Kababayan Jubert Joko ba? Jubert Joko, shout out sa iyo. Nagpapa-shout out siya. At sana hanggang sa muli nating pagbibideo, huwag kayong magsawang magtanong sapagkat di rin naman ako magsasawang sumagot. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.